Yan. Pwede bang ngitian mo yung katabi mo? Ngitian mo yung pampasaya. Ngiti na pampasaya. Yan. Sumaya ba yung katabi mo doon sa ngiti mo? Yan. Okay, dahil ngayon ay last week ng February, no? Of course, patuloy nating pinag-uusapan ang about sa outpouring, no? Iba't ibang klase na pinapakita natin every week, no? Kung paano natin mararanasan ang outpouring ng kapangyarihan ni Lord sa iba't ibang area ng ating buhay. Ngayon, no, gusto kong i-share sa bawat isa sa atin kung paano pa natin ma-experience, no, yung outpouring ng kapangyarihan ni Lord. Ngayon, pag-uusapan natin is about the importance of the Word of God. Na kapag nalaman natin ang kahalagahan ng salita ni Lord, mararanasan din natin ang outpouring ng kapangyarihan ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Bilang isang kabataan, no, napakahalaga na hindi lang tayo nag-grow sa age. No, taon-taon nadadagdagan ng isang taon yung ating mga edad, no, pero dapat kasama doon yung maturity ng ating faith. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, mag-mature ka na. No, mag-mature ka, hindi lang edad, hindi lang yung itsura natin ang nagmamature. Of course, yung ating mga faith dapat ay nag-grow. Dahil hindi po pwede ng isang tao ay manatili sa level na walang growth na nakikita. Yung parang kumbaga sa halaman ay, di ba lagi ko sinasabi, ano tawag dun sa bonsai? No? Bonsai cute. Pero pagka-Christian ka, walang cute-cute sa pagiging Christian. No? Kapag tayo ay laging merong Word of God, minahal natin ang Word of God, hindi tayo magiging bonsai Christian. No? Kundi makikita natin, actually, nagmamanifest yan eh. Nagmamanifest sa buhay ng isang tao kung paano niya minamahal, pinapahalagahan, binavalue ang salita ni Lord. We cannot fake it. Amen ba? Hindi natin pwedeng sabihin na, matured ako, iba yung level ko. Iba yung kumbaga mas matured ako sa iyo bilang isang Christian. No, nakikita yan sa buhay. At kung gusto natin na makita at mag-manifest pa sa buhay ng bawat isa sa atin, kung paano tayo patuloy na binabago ni Lord, dapat alam natin paano natin pahalagahan ang salita ni Lord. Amen. No, actually sa Bible, makita natin yung relationship ng mga lingkod ng Diyos sa isang tao, no, sa kanyang lingkod, grabe yung intimacy. Pag nakikipag-usap sila, parang ayan lang, face to face. No, naalala ko si Abraham. Si Abraham, no, ay sobrang intimate siya sa Diyos. Kapag nakikipag-usap siya sa Diyos, harapan. Parang magkaibigan. At nakita niya ang likuran ni Lord. No, ganun sila ka-close. Dahil nag-desire si Abraham, Lord, I want more of you. Lord, ayokong makita lang, marinig lang yung boses mo. Lord, gusto kong makita ka. Kahit na alam niya na ang kabanalan ng Diyos ay mahirap ma-contain. Pero sabi niya, Lord, kahit nga lang yung likod mo. No, Lord, si Moses pala yung sinasabi ko, no? Na Lord, kahit Lord, yung likod mo lang, makita ko. Ibig sabihin, hindi siya, kumbaga hindi siya nakokontento na ganun lang. Dapat tayo, ang bawat isa sa atin, ay nagkakaroon ng matinding desire na, Lord, I want more of you. Dapat every day, every devotion natin, nagde-desire tayo na, Lord, I want more of you. And then after that desire, of course, meron tayong gagawin. Amen ba? Si Abraham, no, yung kanyang intimacy sa Diyos, alam na alam niya kung boses ni Lord yung kanyang naririnig. No? One day, si Lord ay nagkaroon ng instruction kay Abraham. Ang sabi niya kay Abraham, Abraham, magkakaroon ka ng anak. And then, nangyari, sino ang anak ni Abraham? Si Isaac, di ba? After na ibigay sa kanya si Isaac, ano sinabi ni Lord kay Abraham? Ibigay si Isaac. Pagkatas ibigay ay biglang inas sa kanya na kunin. Nung inas sa kanya,
ni Lord, no, na ibigay mo si Isaac, pumunta siya doon sa kanyang pag-o-offeran. Alam nyo, biglang nag-ano lang sa akin, yung, yung tenga ni Abraham, very sharp. Ano kaya yung kanyang nararamdaman na habang siya ay nandoon sa journey na tinatahak niya, no, yung lugar o yung bundok na doon niya i-offer yung kanyang anak, ano kaya nararamdaman niya? Maybe, of course, masakit yon. Sigurado ako doon na nasasaktan siya at syempre tao siya, meron siyang emosyon na, Lord, pwedeng ganon, pwedeng hindi lang nasulat, pero of course, merong something siya na nararamdaman. And then, nung kailangan na niyang saksakin, kailangan niya nang i-offer itong si Isaac, grabe talaga, no? Yung hawak-hawak niya yung kanyang kutsilyo, bukas pa rin ang kanyang tenga na marinig si Lord. Naisip ko nga di ba, nung sasaksakin niya na, ano sabi ni Lord? Huwag mong patayin si Isaac. Paano kung hindi naging, hindi naging aware, hindi naging bukas ang tenga ni Abraham doon sa boses ni Lord, malamang nasaksak niya si Isaac. Nung sasaksakin niya ganyan, naging emotional siya. Lord, grabe naman itong hinihingi mo sa akin. Tapos pag saksak niya ganyan, hindi niya masyadong narinig, mahina signal ni Lord. No? Abraham, wag mo ituloy. Paano kaya yung gano'n? No? Naging very emotional siya na wala siyang attitude na from time to time ay pakinggan ang instruction ni Lord. Maybe napatay niya si Isaac. Pero ang galing. Dahil every step of the way, ang tenga ni Abraham ay nandoon sa kondisyon na willing siya to listen. Ano kaya ang sasabihin ni Lord? Basta sinabi lang sa kanya ni Lord, ang dala-dala niyang pangako o salita ng Diyos na ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. And yet, kinuha si Isaac. Paano to matutupad? Kinuha. Kaya alam ni Abraham na alam ko merong another instruction si Lord Alam ko merong another instruction si Lord. Magiging tatay ako ng maraming bansa. Tapos kinuha si Isaac. Sigurado may kasunod to Kaya ang tenga ni Abraham, bukas, napakinggan si Lord. Kaya no sasaksakin niya na, hindi niya na-miss yung another instruction ni Lord. Ano yon? Huwag mong patayin si Isaac. Paano kaya binilisan niyo yung pagsaksak, yung parang ginanya, tapos sinaksak na lang niya, parang walang parang something na ganon. Malamang nasaksak niya Sinabi niya, ay Lord, sinabi mo ba? Hindi kita narinig nasaksak ko na, teka, tatanggalin ko, mali, ulit. Parang, paano kaya yung ganon, hindi niya narinig? Sabi niya, Lord, ang hina naman ng boses mo Di ko tuloy narinig. Lord, ang bagal mo naman ang bilis ng pagkakasaksak ko. Paano kaya there's something na gano'n, Pero hindi Alam ni Abraham, may another instruction si Lord. At nandito ako, mahirap ang gagawin ko, pero ang tenga ko ay bukas for another instruction of the Lord. Ang attitude na makikita natin dito kay Abraham, ay bukas ang kanyang tenga na pakinggan ang salita ng Diyos. Amen? And then another story kung paano makita natin, si Lord ay nakikipag-communicate through His Word. Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay merong attitude na everyday ng buhay natin ay kabahagi na ng buhay natin ang salita ni Lord. Mahalin natin ang salita ni Lord. Si Mateo, si Matthew ay isang tax collector. Of course, ito ay isa doon sa mga tinawag ni Jesus na maging alagad niya. Si Mateo o si Levi ay busy sa paniningil ng buwis. BIR man, kilala natin siya. And yet, nung dumaan si Jesus, anong sinabi kay Matthew? Come, follow me. Paano kung hindi naging bukas ang tenga niya sa calling ni Jesus? Naging busy siya, naging occupied yung heart niya sa mga material na bagay kasi pera hawak niya At of course, ang tao marami nagiging bingi pag pera na ang usapan.
No, ang justice lang eh. Nabubulag, no, minsan no, nabibingi. Ang katarungan, it's because of money. Maraming mga hindi nakukuha ang justice, it's because of money. Pero itong si Mateo, busy siya sa paniningil, may nagbabayad ng malaking buwis. Kasi sinearch ko kung ano ang itsura ng parang yung lugar na kung saan siya ay tinawag ni Jesus. Meron palang booth. Parang malaking booth, and then doon pumupunta yung mga magbabayad ng buwis at naroroon si Mateo. And then dumaan si Jesus. Of course, hindi siya napadaan. Intention yon. Dinaanan niya talaga. Kasi bahagi ng plano niya, no, ng history, itong si Mateo na maging isa sa mga disciple. Tinawag niya, come, follow me. Paano kung isinara niya ang kanyang tenga sa calling ni Jesus? Maybe na-miss niya ang maging isang one of the great disciple of Jesus. Sabi ng Bible, no, si Matthew ay isa sa mga evangelist na kanyang mga disciple. Evangelist, ibig sabihin, pumupunta siya sa iba't ibang lugar to preach the gospel. Pagka sinabing evangelist, talagang yung crowd, napakalaki ng crowd na pinupuntahan niya para ipangaral ang magbuting balita. And buti na lang, siya ay nakinig. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay makinig. Nung ilang bagay lang ang gusto kong makita natin from this passage, right responses to the Word of God. Ano ba ang dapat nating maging response sa salita ng Diyos? Una, listen to the Word of God. Tanungin mo yung katabi mo, nakikinig ka ba? Yan. Grabe, no? Napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay nakikinig. Kapag ikaw ay nandito, make sure hindi lumulutang ang isip mo. Nandito ka, baka mamaya, hindi ko nasabi doon sa kausap ko kanina na doon kami magkikita sa Jollibee. Parang ang layo ng iniisip, parang something na gano'n, no? Naku, te-text ko nga muna. Hanggang sa nagkaroon na ng conversation, and then na mismo ang pakikinig ng salita ni Lord. Napakahalaga na meron tayong attitude ng pakikinig. Bukas ang iyong tenga. Tignan mo, silipin mo yung tenga ng katabi mo, baka nakasara. Dapat daw meron tayong right attitude of the heart to learn. Kaya ka nakikinig kasi gusto mong mabago. Kaya ka nag-church, kaya ka nandito, ay hindi ka perfect. Meron bang perfect dito? Pakitaas ang kamay. Walang perfect dito. Akala ng iba, yung mga nag-church perfect. Kaya tayo nag-church kasi imperfect tayo. Dahil imperfect tayo, kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ang Word of God na magta-transform ng ating buhay. Dahil imperfect ka, ang dami nating sablay, nandito ka, gusto mong pakinggan ang salita ng Diyos na magbibigay ng pag-asa sa'yo na pwede ka pa palang mabago. Sabi mo nga sa katabi mo, akalain mo, pwede ka palang mabago? Oh, magulat ka pa. Sige, sabi mo sa katabi mo, akalain mo, pwede ka pa palang mabago? Yung akala ng nanay mo, wala ka ng pag-asa mabago. Pero of course, dahil nakikinig ka ng salita ni Lord, it is possible. Walang imposible sa Diyos. Alam niyo ba ang kaisa-isang libro? Kaisa-isang libro na kayang baguhin ang buhay mo, ito ay ang Bible. Kaya nga of all the books na naimprenta, wala nang ibang libro na na-preserve ng ganung katagal except the Bible. Bakit? Meron siyang kapangyarihan. No, meron nga pelikula sa GMA, no, yung Superbook. Bakit siya Superbook? Amazing siya. Kasi alam niya yung laman ng puso mo, na-experience mo na ba yun? Nagde-devotion ka, alam ni Lord kung ano ang i-deal sa'yo. Alam niya kung paano kanya kakausapin. Alam niya yung magiging approach. No? Alam niya pag galit ka. Alam ni Lord kung malungkot ka. Alam ni Lord kung kailangan mo ng gabay. Ng striktong gabay at patnubay. SPG. Alam ni Lord yun. Imagine,
Iisa yung ating pattern of devotion. Tama ba ako? Baka meron dito ibang libro gamit Di ba? Iisa yung ating pattern ng devotion. Pero bakit nadidil yung magkakaiba nating pangangailangan? How could it be? English yun Naral ko yun, pinaraktis ko yun, no? Biruin mo, nagbabasa tayo pare-pareho, pero magkakaiba yung ating mga messages, di ba? Magkakaiba. Bakit? Ganoon ka-powerful ang salita ng Diyos. Especially, kung ang attitude ng heart mo, Lord, magde-devotion ako, gusto kong mabago. Lord, gusto kong lumakas through the word of God. Dapat lagi kang gutom. Uhaw. Diba? Gutom ka na, uhaw ka pa. Ang ganda nung yung turo nung anniversary, no? Hindi ka na, pag kumain ka, pag kinain mo salita ni Lord, hindi lang basta ka mabubusog, mawawala rin yung uhaw mo. Kasi, kapag ka natinik mo ang Word of God, it takes all. Anuman ang need mo, nakaka-capture niya. Amen ba doon? Kaya alam nyo, napakahalaga yung ating daily devotion. Naalala ko, meron akong sinabihan. Sabi ko, do not, Tagalogin ko na lang. No? Sabi ko sa kanya, wag mong iisipin na ang pagde-devotion ay isang burden. Maybe at first, maging burden siya sa'yo kasi hindi mo nga siya masyadong minahal. Nagiging burden ng isang bagay kasi hindi siya naging part ng buhay mo. Nawala siya parang nawala siya sa nature ng buhay mo Ang devotion is about seeking the help of God. It is about yung parang nananalamin ka. Alam nyo ba ang Bible, ang isa niyang, ang tawag doon? Ang salita daw ni Lord ay para siyang isang salamin. Dinidescribe ang Bible na para daw salamin. Kasi kapag nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng Word of God, nakikita mo sarili mo. Nakikita mo muta mo. Tama ba? Ibig sabihin, nakikita mo yung pagkakamali mo. Tama ba? Kapag hindi mo nakikita ang pagkakamali mo, while you are doing your devotion, maybe wala pa doon. Wala ka pa doon sa lilim. Wala ka pa doon sa level ng understanding mo sa salita ni Lord. Kasi kapag ikaw ay nagde-devotion, nagbabasa ka ng Word of God, nire-reflect nito yung true condition ng heart mo Kaya nga pag nag-devotion ka ganyan, alam mo kung meron ka pang something na mali sa puso mo. Ang bawat motive ng puso natin, nakikita natin yan sa salamin. Yung mukha natin, di ba? Meron ba dito na nalamin, tapos may tululaway ka dito, tapos may muta ka, hindi mo tatanggalin? Meron bang ganon? Wala. Di ba tayo, pag merong biglang tao tayo na nakausap, bago tayo lumabas, haharap tayo sa ibang tao, we make sure haharap tayo sa salamin. Kasi ayaw natin na merong dungis sa mukha natin. Ganon din sa Word of God. Every day ng buhay natin, hindi po pwede na lalabas ka outside tapos hindi ka nakapakinig ng salita ni Lord. Bakit? Kasi kailangan mo manalabin Haharap ka sa ibang tao. Every day ng buhay natin. Sabi rito sa Romans 10:17, no? So faith comes from hearing and hearing by the word of God. Every day ng buhay natin, we need na mag-grow yung ating faith. Kasi everyday, naniniwala ako, kahit isang kabataan ka lang, naiintindihan mo na kung anong klaseng problema meron ka. Alam mo na kung anong level, at iba-iba ang level ng problem na meron ang bawat isa. Meron ka rin personal na struggle. May struggle ang family mo, pero ikaw din, meron ka ding sariling struggle, meron ka rin problema. So, gusto mo mag-increase ang faith mo, makinig ka ng salita ni Lord. Amen ba doon? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Sabi dito sa Isaiah 55 verse 2, letter C, makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ibig sabihin nito, no, meron kang ma-enjoy mo. No, yung mga napakaraming pagpapala ng salita ni Lord kapag ikaw ay
nakinig. Sabi mo sa katabi mo, listen. Okay, lagyan mo ng tono para medyo may may dating. Amen? No, makinig ka. Napakahalaga niyan. Sabi dito sa John 8 verse 47, no, tinake ko din diyan yung iba't ibang version kasi magkakaiba ng translation. Ang gaganda lahat. Sabi diyan, whoever is of God hears the word of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. O, sa NLT version, anyone who belongs to God listens gladly to the words of God. But you don't listen because you don't belong to God. Grabe. Kaya ayaw makinig dahil hindi ka sa Diyos. Ouch, no? And then sabi rito sa MSG version, anyone on God's side listens to God's words. This is why you're not listening because you're not on God's side. Grabe, no? Pag pala hindi ka nakikinig ng salita ni Lord, wala ka sa side ni Lord. At ito yung Tagalog para mas maintindihan natin. Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Kaya alam nyo, maintindihan nyo bakit may mga tao na ayaw makinig ng salita ni Lord. Minsan nga, no, nalala ko kapag kami ay nagdi-deliverance, no, may mga nadi-demon possess. Ang ginagawa ng possess na tao na pinagpe-pray namin, tinatakpan niya yung tenga niya. Yung evil spirit yun na nando doon sa tao, tinatakpan niya. Nalala ko yung isang pinag-pray namin doon sa Valenzuela, kinakausap namin, tapos nag-ano kami ng Word of God. Alam niyo, lagi niya sinasabi niya, tulog. Gumanyan siya, naghihilik pa, pero nakaupong ganyan babae. Sabi niya, tulog! Ganon, inaano namin, worship kami. Kasi pag pinapatulog niya, yung katawan ng tao na sinasapian niya, hindi niya naririnig yung boses, yung Word of God. Ganon niya kanyang ginagawa, ginigising namin, sarap nang itulak para magising. Pero hindi naman ang ginawa, no? Joke lang. Ayaw makinig. Bakit kasi? Ang evil spirit, hindi siya para sa Diyos Hindi siya belong kay Lord. Kaya ayaw niya marinig yung boses. Ayaw niya marinig yung salita ni Lord. Kapag pala, ang isang tao ay ayaw makinig ng salita ni Lord, mag-isip ka na, you're not on God's side. Amen? Kaya, isipin natin, am I on God's side? Kung ayaw mo pakinggan ang salita ni Lord on your devotion, alalahanin mo yan para mahalin mo ang salita ni Lord. Grabe, sayang realization sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng habit on listening the Word of God. No? Dahil napakaraming blessing na dala ang pakikinig. Sabi sa James 1 verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. No? Pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Ang isang tao na hindi agad nakikinig, hindi narinig yung other side, galit agad. Di ba, halimbawa, may nagkwento sa'yo, oy, alam mo ba, si ganyan. Gagalit ka kaagad. Bakit? Hindi naging slow ang tenga mo na pakinggan. Yung dapat mo pa rin pakinggan. Amen ba? No? Ang pakikinig daw may blessing. Ano yun? Trust and strong relationship. Sa mga friendship na nagkakaroon ng misunderstanding, please, pakinggan mo muna. Hindi ka muna magre-react ng negative hanggat hindi mo naririnig yung parehas na side. Sa pakikinig daw, tinutulungan ito na maresolbahan ang mga conflict. At hindi mo mamimiss yung mga right information. Magkakaroon ka ng knowledge. Ma-anticipate mo, ma-identify mo ano ba talaga ang problema. At tutulungan ka sa pamamagitan ng pakikinig mo ng understanding, right understanding. Ang pagkakaiba daw ng hearing is yung tenga. Binubuksan mo lang yung tenga mo, pero pag sinabi mo na listening, nagre-require na ito ng interpretation at message sa isip mo. Kaya, napakahalaga, no, hindi ka, bukod sa bukas ang tenga mo, willing ka din na makinig talaga kasama yung ating isip.
No? Amen ba? Ano yung una? Listen to the Word of God. Ang pangalawa, love the Word of God. Mahalin mo. Pag mahal mo, ayaw mong iwan. Ang isang bagay na mahal sa'yo, attach ka. Yung cellphone mo nga, siguro hindi mo makasama yung cellphone mo ng kalahating araw, malamang mainit na ang ulo mo. Meron bang ganun dito? Every day, unang-unang hahanapin, promise, cellphone. Mali ba ako? Unang-una mong hahanapin, cellphone. Hindi mo nga muna hahanapin ng nanay mo Cellphone muna. Bakit? Mahal mo yung cellphone mo. Kasi sa loob ng cellphone mo, naroon din naman yung mga tao na mahal mo Communication No? Sabi sa Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kapag kamahal mo ang salita ni Lord, gagawin mo siyang ilaw. Sa mundo na ito, na tayo ay nasa mundo na puno ng kadiliman, hindi pa pwedeng lumakad ka na walang ilaw. I-try mo lumakad ng hating gabi, walang ilaw, kahit ilaw ng flashlight, madidisgrasya ka. Kapag sinabi mong love the Word of God, lagi mong kasama ang ilaw. Madilim nga puno ng kasamaan. Naalala ko nga, di ba, meron tayong kapatiran dito na nawala ng motor? Nasa pintuan ng bahay. May gate. Amazing. Tapos gising yung tao, nawala pa yung motor. Ibig sabihin, ganun nakasaklap, ganun nakasama mga tao. Ang lakas ng loob gumawa ng masama, kahit pa sa katabi ng pintuan ng bahay ng may-ari. Ganun kasama. Kaya kung ikaw ay lalakad sa mundo na punong-puno ng kadiliman, hindi mo kasama ang salita ni Lord, bibigay ka. Kasi katulad meron nangyaring masama. Kung wala kang salita ni Lord, malamang, bakit nangyari sa akin to? Pinaghirapan ko to. Maaaring mag-hysterical ka Pero dahil may Word of God ka, naiintindihan mo na may plano pa rin si Lord. Kahit pangit ang nangyayari. Amen ba doon? Ang salita ni Lord, daw dapat lagi nating daladala. Kasi kailangan mo ng guidance. Kailangan mo ng direksyon. Kailangan mo ng pattern of life. Kailangan mo ng manual. Pag wala kang Word of God, mahihirapan kang mabuhay sa paraan na gusto ng Diyos. Amen ba? Manual daw natin ang Word of God. Kaya hindi ka dapat nabubuhay without it. Pwedeng masira ang buhay natin kapag hindi natin inayos yung paggamit sa ating buhay. At magiging maayos yung paggamit natin sa buhay natin everyday kapag alam mo ang instruction sa iyo ni Lord everyday. Pagising mo pa lang sa umaga, may nakaredy na instruction sa iyo si Lord. Para ma-receive mo yung blessing niya, para ma-receive mo yung joy, para ma-receive mo yung peace. Pag wala kang Word of God, pagising mo pa lang, lumabas ka, wala kang Word of God, madaling iinit ang ulo mo. Madali kang maiinis. At hindi mo maiintindihan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Kaya dapat lagi mong daladala. Pag wala ang Word of God, it means stop. Kapag meron kang mga big decisions na gagawin, make sure dapat may go signal ni Lord. Naalala niyo mga Israelita? Pag tumaas daw yung ulap, signal ni Lord yon, go. Hanggat hindi tumataas yung ulap, ibig sabihin, sinasabi ni Lord, stay, dyan lang muna kayo. Pwedeng may disgrasya, pwedeng hindi pa timing na sila ay bumiyahe, maglakad. Ibig sabihin, ganun pinapahalagahan yung signal ni Lord. Kaya, ang bawat isa, napakahalaga ng Word of God. Ngayon pa lang, kayong mga kabataan, mahalin ang salita ni Lord. At hindi ka magdidesisyon, hindi ka gagalaw hanggat wala kang nare-receive na word. Ako sa akin, kapag merong naghihingi ng counsel sa akin, ang unang-unang tanong ko, may na-receive ka bang word for that? Sinabi ko na meron akong tinanong, sabi ko, nag-ask siya sa akin yung about sa pag-abroad. Sabi ko sa kanya, may na-receive ka bang word of God? Sabi niya sa akin, meron po. Sabi ko, okay. Kasi hindi ko pa pwedeng sabihin sa kanya ang isang bagay na hindi ko pa pwedeng kontrahin yung word ni Lord sa kanya. Kasi siya yun personal yun Merong personal dealing sa kanya ang Lord. Kapag may word siya ni Lord,
Ibig sabihin, pinayagan siya ni Lord. Hindi ko siya po pwedeng kontrahin. Ang problema kung wala siyang word for that. So, wala na akong kasalanan. Sabi mo may word ka, yung pala wala. And then, pag may nangyaring masama, di mo ako masisisi. Kasi iyan ang unang tanong ko sa'yo, may word ka ba for that? Amen? Kapag meron kayong lakad, meron kayong mga decision, maliit man yan o malaki, like si David. Every time na siya ay nagdidesisyon, lagi siyang kumukonsulta. Kasi alam niya, very costly ang magkamali ng desisyon. Very costly. Isang maling desisyon, kaya nitong i-delay ang magandang plano sa iyo ni Lord. Amen. Tandaan natin, mahalin daw natin ang salita ni Lord. Hindi boring ang salita ni Lord. Dahil ililigtas ka niyan, poprotektahan ka niyan. Keep, no? I-keep natin, mahalin natin ang Word of God. And then number 3, do the Word of God. Kapag mahal mo, kikip mo yan yung word ni Lord At dahil mahal mo siya, hindi ka papayag na hindi mo siya ikip, na hindi mo siya susundin. Halimbawa, mahal mo mag-devotion. Everyday, naging kultura mo na mag-devotion. Pero nonsense kung everyday ka nagdi-devotion, pero ang kondisyon ng puso mo, ikaw pa rin ang masusunod. Sabi dito sa Santiago 1:22 hanggang 24, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tinang mabuti ang sarili at umalis, at kinalimutan ang kanyang itsura. Ang Word of God, pag mahal na mahal mo ang Word of God, alam mo, napakahalaga nito sa'yo. Hindi ka papayag na hindi mo yun lakaran. Matatakot ka na hindi yun sundin Bakit? Alam mo, disgrasya outside the will of God. Merong mga consequences every time we fail to obey the Word of God. Meron siyang sinabing word sa'yo, kinontra mo, nag-excuse ka na sinabi sa'yo ni Lord, and yet hindi pala. Problema yon. Amen ba? Kaya napakahalaga ang bawat isa atin na pakinggan mo salita ni Lord, mahalin mo. At kung totoong mahal mo, susundin mo. Hindi mo po pwedeng sasabihin mahal mo ang salita ni Lord, pero di mo to sinusunod. Amen. Na, yung kaninang devotion, sabi sa devotion, sa 1 John 2, verse 3, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng sa pamumuhay ni Hesukristo. Napakahalaga na dahil mahal mo ang word ni Lord, nakikinig ka, everyday nagdi-devotion ka, everyday nakikinig ka dito, every Sunday, bukod pa yung meron ka pang cell group, ang daming opportunity to listen, sa salitaan ni Lord. And then, ewan ko na lang kung mamiss mo pa, magandang plano ni Lord kung lagi kang present dyan. Pero of course, hindi dyan natatapos. Yung attitude of the heart, after mo makinig, mamahalin mo yung sinasabi sa'yo ni Lord. Kasi alam mo, mahal ka ng salita ni Lord. Poprotektahan ka niyan. Poprotektahan ka sa napakaraming plano at banta ng dyablo. Sabi ng Bible, John 10:10, ang intensyon ni Satanas, kaya siya pumunta rito para magnakaw, pumatay, mangwasak. Buti na lang mahal tayo ni Lord dahil siya naman ang plano niya ay buhay. Buhay ng kasiya-siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero sayang, yung magandang plano ni Lord kung namimiss natin, yung word niya everyday. Alam niyo ba, isang araw mo lang mamiss yung word ni Lord, meron kang namiss na isang promise. Bagamat, of course, madami promises ni Lord. Sasabi mo, isa lang naman na araw No. Pag mahal mo, hindi ka papahig na kahit isang araw malayo sa salita ni Lord. Kasi alam mo, benefits nun sa'yo Alam mo, magpapalakas to sa'yo. Alam mo,
yung salita ni Lord na tinanggap mo, pwede rin maging inspiration sa iba. Pwedeng naging kalakasan sa'yo at pwede rin maging kalakasan sa iba. Nung nakaraan, nag-PID ako, sabi ko sa kanya, yung isang naging, hindi pala siya devotion, isang sermon na aking ginawa. Pag wala akong ginagawa, gumagawa lang ako ng mga sermon. No? Sabi doon, ay, si Jesus, nasa malayo pa lang siya, nakita niya ng Jerusalem. Umiyak siya. Sabi niya, nalulungkot si Jesus. Kasi, umiyak nga daw siya. Nag-weep si Jesus kasi nakita niya ang Jerusalem at alam niya na hindi siya tatanggapin. Alam niya na i-offer niya yung life niya, inyat hindi siya tatanggapin ng mga tao. Ito yung pagkakataon na kailangan niya nang bumalik sa Jerusalem. Galing siya sa iba't ibang bahagi ng lugar na kung saan siya ay nagpapagaling, papalayas ng mga demonyo. And yet, ito na yung time na ipapakos na siya sa krus. So, kailangan niya nang bumalik sa Jerusalem. At sabi ng Bible, ang isang propeta o sa lingkod ng Diyos, hindi dapat ay namamatay outside the Jerusalem. Ang Jerusalem, ano ba yung Jerusalem ng buhay natin? It is our place of purpose. Ang Jerusalem, diyan pinanganak si Jesus Iyan yung lugar na nandoon yung purpose niya. Yung kanyang pagkabuhay, alam niya dahilan kaya siya pinanganak Kaya siya nabuhay para ibigay ang buhay sa'yo. And then, ang Jerusalem is representing the place of our ministry. Ang sarap na ng ministry ni Jesus outside the Jerusalem. Kinikilala siya. Tapos pabalik pa siya ng Jerusalem, papatayin siya doon. Parang, Lord, pwede ba mag-extend ako outside the Jerusalem? Kasi saya doon kinikilala ako doon Tapos babalik ako dito, papako ako sa krus. Parang something na gano'n, pero hindi. Kailangan niya bumalik Alam niya kasi naintindihan niya purpose ng buhay niya yon. Dahil iyon din ang lugar ng kanyang ministry. Ano pa? Ang Jerusalem is representing the place of our death. Yun yung lugar na doon namatay si Jesus. Pero hindi natatapos doon. Because Jerusalem is also the place of our glory. Namatay doon si Jesus, pero hindi natapos sa kanyang kamatayan. Iyon din ang lugar ng kanyang glory. Hindi puro hirap, tandaan natin, sa pagmi-ministry. Hindi puro sakit ng kalooban. Yes, meron kasama siya. Kasi nga, place of our death mamatay ka sa sarili mo. Pero, lagi nating tatandaan, our Jerusalem, our faith, our calling, is also the place of our glory. Pararangalan ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, congrats agad. Congrats agad kasi habang tayo ay bumabalik, binabalikan mo ang iyong Jerusalem, paglilingkod mo sa Lord, minsan kang namahinga sa pagsaserve sa Lord, tapos pinapabalikan na ni Lord, balikan na, tama na pahinga. Sasabi mo, hirap, ang dami pasakit sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Lord, balik ka na. Hindi ka pa pwedeng mamatay outside dyan. Kasi dyan yung place ng iyong purpose. Dyan yung place ng ministry mo. Dyan ang place ng death mo. Pero tandaan mo, yan man ang place ng death mo, yan din naman ang place ng iyong glory. At gusto ni Lord parangalan ang kanyang pangalan sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahalin mo ang salita ni Lord, i-value mo siya. I-value natin ang salita ni Lord, iingatan ka niyan, i-bless ka niyan. At lahat ng benefits ng word ni Lord ay ma-enjoy ng bawat isa sa atin. Sige, sa oras na ito, again, let us worship the Lord.